Sa maliit na bahay sa dulo ng baryo nakatira si Lola Carmen. Kasama ang dalawa niyang apo si Mia at Ben. Maliit lang ang pensyon niya at minsan ay hindi sapat para sa buong buwan. Pero sa tuwing darating ang mga apo niya galing eskwela, para bang nawawala ang lahat ng pagod niya. Lola, may project po ako, sabi ni Mia isang hapon. Kailangan daw po ng art materials. Tahimik na napatingin si Lola Carmen sa pitaka niyang halos wala ng laman. Magkano, anak? Mahinahon niyang tanong. Mga 200 po. Ngumiti si Lola kahit may bahagyang kaba sa dibdib. Sige, gawa natin ang paraan. Kinabukasan, maaga siyang gumising para maglako ng kakanin sa palengke. Lola, pahinga ka na po, sabi ni Ben. Ako na lang po ang bahala. Hinaplos niya ang ulo ng apo. Habang kaya pa ni Lola, gagawin ko. Para sa inyo kakayanin. Isang gabi narinig ni Mia ang mahinang dasal ng lola niya. Lord, salamat po kahit kaunti lang ang pera ko. Huwag mo lang po pababayaan ang mga apo ko. Bigyan mo po ako ng lakas para maalagaan sila. Lumapit si Mia at niyakap siya. Lola, hindi niyo po kailangan ibigay lahat. Ngumiti si Lola Carmen, may luha sa gilid ng mata. Anak, ang pera na ubos. Pero ang pagmamahal ng Lola, hindi. Lumipas ang mga araw at kahit minsan kapos sa pera, hindi nagkulang ang init ng yakap at pag-aalaga ni Lola Carmen. Kapag may sakit ang isa, siya ang nagbabantay magdamag. Kapag may problema sa eskwela, siya ang unang nakikinig. Lola, sabi ni Ben isang gabi, paglaki ko, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Napangiti siya. Hindi ko hinihingi yan. Basta lumaki kayong mabuti at may takot sa Diyos, sapat na sa akin. At sa bawat pagsubok, patuloy siyang nananalig. Kahit anong mangyari, Lord, basta kasama kita, kakayanin ko para sa mga apo ko. Sa maliit nilang bahay, maaaring kapos sa pera, pero puno ng pagmamahal. Dahil ang tunay na kayamanan ng isang lola ay hindi nasusukat sa laman ng pitaka, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal.